Shout out and good morning. Dito po tayo sa rooftop. Mag-report po tayo dito sa ang pinag-aabalahan ay ang kisame na naman. Yan, pag-i-skeleton ng metal paring na parasis ng kisame. Yan, dito sa third floor po tayo mag-umpisa. Pababa tayo doon sa basement sa building na to. Ayan, already prepare na po ang pang-itaas nitong building na to, pati dito sa kanyang venue room. Ito po yung venue room. Yan, naka-ready na po ang skeleton process ng metal paring kisame. Pati sa CR ng venue room. Ayan, tapos na, naka-ready na. Ang hardiplex board na lang ang kulang. Maraming nag-inquire sa atin ito na papakyawin nila, pero si Utol na po ang nagano nito. Si Utol ang nagdadala, mayroon lang siyang libor dalawa. Ayan. Pasensya na po ang maraming sampay namin dito dahil nga tag-ulan, na kalat ang aming sampal dito lang sa loob. Hindi rin nag-ano rin ng sampayan doon sa open area, ngunit maulan din. Yan, sa ground floor ng open area. Yan, tingnan mo, nakaano pa yung stagnant na tubig. Hindi nagklibig kasi yung pagka flooring process niyan. Ang tiles na maglibe kasi nandoon yung downspout ng drainage ng tubig sa dulo. So ngayon, pababa tayo doon sa baba. Tapos na natin na ilalathala yung skeleton kisame. Yan, pababa na tayo dito sa ating katatapos lang nung nakaraang mga the last 3 weeks. Itong ating mga hand railings dito sa hallway, open air. Yan, pati mga kanto na mayroong mga PVC pipes ng tubig doon sa rooftop papunta doon sa ibaba sa drainage. Yan, nilagyan na ni Utol ng tambol para hindi makita. Yan, ganun din dito sa mga gilid. Ayan, yan, lagyan pa ng hardiplex board yan. Diyan yung mga PVC na sa tubig, mga drainage papunta dito sa major drainage na D4. Yan, nilagyan niya ng tambol para hindi makikita. Yan ang pamamaraan dyan. Yan. Nag-umpisa yan doon taas. So ngayon pababa tayo dito sa second floor. Ayan, silipin natin, naka-ready na rin. Dito, ito yung hallway niya. Magbabaybay tayo sa hallway. Ayan. Ito yung guest room. Silipin muna natin yung guest room. Ayan. May guest room pa siya. Tapos na rin, naka-ready na rin ang kanyang skeleton. Metal paring skeleton. Dito naman tayo, nakatutok tayo dito sa master bedroom. Ayan, bago itong master bedroom, paliko na tong hallway. Yan, mayroon kisame yung hallway paliko. Tapos mamaya na yan, silipin muna natin itong master bedroom na to. Ayan, dito pa po ang wala. Nawala pa po. Kasi last week lang naman po sila nag-umpisa ng kisame. Medyo mabilis po ang pag-process ng metal paring kisame. Tuloy tayo. Paglabas natin dito, mayroon ding hagdanan dito pababa doon sa first floor. Ayan. Tapos pakanan dito papunta dito sa
dalawang room. Ito po yung gawing apartment. Paupahan po ito, dalawang room. Yan, ang bawang ito, room 1 ng apartment. May kisame na rin. Step forward tayo dito sa unahan wall, mayroon na rin. Yan, mayroon na rin silang kumpletong skeleton. Pati dito sa CR nila. Kumpleto na rin. So ngayon, balik tayo dito sa ating pinanggalingan. Yan po, facing doon sa hagdanan po. Yung hand railings ay makikita natin. Yan, nag-iiko-iko na po yung sounds natin dito. Yan po ang harap ng apartment. Pababa tayo dito sa hagdanan. Yan, dito na po yung pinakahuli. Ground floor na po yan dyan. Ito yung hand railings. Dito sa papuntang ground floor. Dito sila sa ground floor ngayon. Ito yung ground floor. Ayan si Otol. Ating master proof. Dalawa sila ni official technician. Kasi double yung niya dito. Master electrician at sila na rin dalawa dito nag sa metal paring skeleton. Yan, pag natapos, naka-ready na po ang ating Hardiplex. Hardiplex board ang ating gamit. Hindi lang natin alam kung complete na yung Hardiplex na yun dito sa 3 floor building ito. Yan, pangalawang araw lang nila ngayon. Hindi ako nagkamali. Parang ang bilis lang. Diyan na lang sa CR. Silipin din natin ang CR. Ayan, tapos na rin ang CR. Na-process na rin po ang skeleton ng CR. So ngayon, ang natitirang hindi pa nalagyan, yung pinakita ko sa inyo sa taas na master bedroom. At saka dito sa dining room, buong dining room. Ayan, wala pa po siya lahat. Ito, pinakahuli na siguro to dahil ito minamadali. Dahil gusto nang tapusin ni Big Boss to dahil para mag-function ng upa nito, para pang maintenance din dito, bayad ilaw tubig. Ito yung apartment na to, 2 palapag. At dito naman sa pangalawang unit ay kasama yan dyan sa kabuuan ng bahay sa aming tirahan. Ito lang po ang tanging nabubukod para paupahan. Yun lang po. Hanggang sa muling update.